Ngayong araw, masasaksihan natin ang isang magandang pagsisimula na biglang mababalot ng madilim na anino habang abala si Cassandra sa pagbuo ng kanyang dream wedding gown. Kasama si Jeric, unti-unti nating makikitang pagbuo ng mga plano para sa isang kasalang wagas at puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at pagtatahi ng pangarap, may isang taong hindi matanggap ang katotohanan. Si Garrett na tila nawawala na sa tamang pag-iisip dahil sa pagsisisi at selos, ay magsasagawa ng isang desperadong hakbang. Ang akalang simpleng lunch date ay magiging isang nakakatakot na paglalakbay palabas ng Metro Manila. Magtatagumpay ba si Garrett sa kanyang planong itaka si Cassandra? O sapat na bang mga salita ni Cassandra para gisingin ang natitirang bait na lalaking minsang naging asawa niya? Simulan na natin. Kanina pa nakatitig si Cassandra sa sketchpad niya. Gusto niya, siya ang magde-design ng magiging wedding gown niya. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang nagagawa. Malinis pa rin ang sketchpad niya. Buo na sa isip niya ang gagawin niya pero hindi pa rin niya masimulan na i-sketch ito. Binitawan na muna niya ang lapis niya saka siya uminom ng kape niya. Pinapagpahinga niya na munang isip at ang katawan niya. Sa tingin niya, kailangan niya na munang magpahinga para makapag-focus na siya. Gusto sana ni Dalton na ibang designer na lang ang gumawa ng wedding gown niya para makapagpahinga siya. Pero ayaw niya. Gusto niya siya ang gagawa ng isusuot niya. Come in. Sagot niya nang may kumatok sa pintuan ng opisina niya. Nakatalikod siya dito kaya hindi niya kita kung sinong pumasok. Hi, busy? Napakunot ng noo si Cassandra sa kanya mabilis na nilingon ng pumasok ng opisina niya. Lumiwanag ang mukha niya nang makita niya si Jeric. Jeric! Excited niyang sambit saka siya tumayo at sinalubong ng yakap si Jeric. Natatawa naman si Jeric sa kahinaplos ang likod ni Cassandra. Ikakasal ka na pala, anas dito. Kumalas na si Cassandra sa yakapan nila. How did you know? Gulat niyang tanong pero nang maalala niya si Jeric ang namamahala sa kumpanya ni Dalton sa New York ay nalaman niya kaagad. Sinabi ni Dalton sa'yo? Tanong niya. Tinignan ni Jeric ang sketchpad ni Cassandra na wala pa ring nasisimulan. Ikaw ang gagawa ng wedding gown mo? Humingi ng tulong sa akin si Dalton. Gusto niya akong tumulong sa'yo para magawa mong wedding gown mo. Wala ka pa ring nasisimulan? Naupo na si Cassandra saka siya napabuntong hininga. Buo naman na sa isip ko yung gusto kong design. Pero ewan ko ba kung anong nangyayari sa akin. Hindi ako makapag-focus kaya wala pa rin ako nagagawa. Nakagusto niyang saad. Napatango-tango si Jeric, saka siya naupo sa inupuan ni Cassandra kanina. Siya nang nakaharap sa sketchpad ni Cassandra. Sabihin mo na lang sa akin kung anong gusto mo mangyari. Susubukan ko makuha ang design na gusto mo. Kadarating mo lang ba galing New York? Bakit hindi ka na muna magpahinga? Ang haba kaya ng travel time mula New York, anas ni Cassandra. Hindi naman rush ang wedding gown niya dahil wala pa rin namang date ang magiging kasal nila ni Dalton. Don't worry about me. Sanay naman akong diretso kaagad sa trabaho kahit nakagagaling ng flight. Are you sure? Baka gusto mo munang kumain muna. Kape o magtsaa ka? Umiling si Jeric. Hindi na kailangan. Kumain na ako sa eroplano. Nagkape naman ako kanina habang nasa airport. Simulan na natin yung gusto mo. Paliwanag mo na lang sa akin at ako nang bahala. Tumango na lang si Cassandra saka siya naupo sa isang upuan na katabi rin ni Jeric. Sinimulan niyang ipaliwanag ang gusto niya. Sinimulan na munang i-drawing ni Jeric ang isang babae bago sinimulan ang mga sinabi ni Cassandra. Dapat yung sleeves niya, gusto ko yung yumayakap yung sa braso ko. Patuloy na paliwanag ni Cassandra. Nakukuha naman ni Jeric ang lahat ng gusto niyang mangyari. Napapangiti na lang siya. Hindi pa man ito nagagawa pero kinikilig na siya. Gusto niya na kaagad na masimulan na itong gawin. Ilang oras din silang nakaharap sa sketchpad. Si Cassandra nagsasabi ng mga gusto niyang mangyari habang si Jeric ang nagdo-drawing. Ang galing mo talaga, papuri ni Cassandra dahil kinikilig siya kahit hindi pa ito nakokompleto. Natapos nang gawin ng half nito kaya nagpahinga na muna sila. You're excited? Tanong ni Jeric habang kumakain sila ng bread. Visible ba sa face ko? Nagtawanan naman silang dalawa. Alam mo, I'm so excited talaga. Masaya naman ako nung una akong ikinasal dahil mahal ko rin yung lalaking pakakasalan ko pero mas masaya ako ngayon dahil mahal din ako ng lalaking pakakasalan ko, ani ni Cassandra. I'm happy for you. Medyo masakit pa rin dahil nauna na si Dalton na ligawan ka pero masaya ako para sa'yo.
Tipid na ngumiti si Cassandra. Do you really like me? Tanong niya. Gusto niya makumpirma dahil baka pinaglalaroan lang siya ni Jeric. Oo nga, ayaw mo bang maniwala? Magkasama pa lang tayo sa New York noon. Akala ko humahanga lang talaga ako sa galing mo bilang designer pero hindi pala. Nagugustuhan na kita bilang ikaw. Nahihiya lang ako na umamin dahil baka hindi ka maniwala. Natatakot din ako na baka iwasan mo ko kapag nalaman mong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam na pagbalik mo ng Pilipinas ay pupormahan ka kaagad ni Delton. Bahagyang natawa si Cassandra. Hindi alam ni Jeric na bago pa man dumating ng New York, si Cassandra ay may relasyon na sila ni Delton. Kahit napagod pa si Jeric at nakakaramdam ng antok, pinilit pa rin niyang masimulan ang dream wedding gown ni Cassandra. Hindi pa ba kayo uuwi? Naagaw ang atensyon nilang dalawa nang magsalita si Delton. Sabay pa nila itong nilingon. Babe, ang aga mo naman. Tapos ka na sa mga ginagawa mo? Tanong ni Cassandra. Bahagyang napataas ang kilay ni Delton sa kanya tinignan ang wall clock ni Cassandra. Maaga pa ba yung 6 p.m. nyo? Muling sabay na napatingin sa wall clock si Jeric at Cassandra. Malapit na rin mag 7 p.m. Pero pareho silang nagulat dahil hindi man lang nila namalayan ang oras. Tila hindi pa makapaniwala si Cassandra kaya tumayo siya at hinawing mga kortina. Madilim ng buong paligid nila. Hindi nila napansin yon dahil nakababa ang lahat ng kortina sa opisina ni Cassandra. Nakafocus pa sila sa ginagawa nila. Gabi na pala, akala ko 3:00 pa lang ng hapon, ani ni Cassandra. Mukhang nalilibang kayo sa ginagawa nyo para maging late ng 3 oras ang orasan nyo, wika ni Delton. Nilapitan naman ni Cassandra si Delton sa kanito inangklang kamay niya sa braso ni Delton. Sorry babe, masyado lang kaming nag-focus sa ginagawa namin ni Jeric, sagot niya. Tumayo na rin si Jeric sa kanya diniretsyong katawan niya. Hindi man lang niya naramdaman ang ngalay niya. Pasensya ka na Delton, alam mo namang iisa lang ang hilig namin ng future wife mo, nakangising sambit ni Jeric. Nanating seryoso at malamig ang mga mata ni Delton kay Jeric. Napapatingin na si Delton sa ginagawa ni Cassandra at Jeric. 80% nang natapos nila sa design. Kumpleto na ba yan? Tanong niya. Hindi pa babe, may mga small details pa ako na gustong idagdag, sagot ni Cassandra. Napatango naman si Delton, ini-imagine niya na mas maganda ang gown na nasa drawing pa lang kapag naisuot na ito ni Cassandra. Umuwi na tayo, alam kong kasama mong driver at assistant mo. Bahala ka na umuwi, baling ni Delton kay Jeric. Natawa naman si Jeric. Hindi mo malang ba ako aayaing mag-dinner na muna bago umuwi? Hindi na, gagawin mo pang third wheel ang sarili mo sa amin ni Cassandra. Ayaw ko ng abala, nahahati ang atensyon ng magiging asawa ko kapag may third wheel kaming nagde-date. Pagtatanggi ni Delton, napapakagat labi si Cassandra dahil kinikilig siya kapag asawa ko ang tawag ni Delton sa kanya. Naging abala si Cassandra sa paggawa ng isusuot niyang wedding gown. Excited na siya pero wala pa rin silang napipiling date at buwan para sa magiging kasal nila. Sa bawat araw na lumilipas, si Jeric ang kasama niya. Napapailing at napapangiti na lang si Jeric habang nakatingin siya kay Cassandra. Tuwang-tuwa si Cassandra habang pinagmamasdan ng wedding gown niya na tapos ng i-sketch. Susunod naman nilang gagawin ay ang gawagawin na ito. Isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Jeric sa kanya iniwas ang paningin niya. Sa bawat araw na nakakasama niya si Cassandra, pakiramdam niya, lalong lumalalim ang nararamdaman niya para dito. Pero hindi na pwede. Kitang-kita niya naman kung gaano kasaya si Cassandra at ka-excited para sa magiging kasal nila ni Delton. Wala siyang karapatang pigilan yon. Sisimulan na ba natin to ngayon? Tanong ni Cassandra. Hindi naman nilingon ni Jeric si Cassandra. Bukas na, magpahinga na muna tayo. Madali na lang tapusin yung gown mo. Wala pa nga kayong date para sa kasal ninyo, pero gusto mo nang matapos kaagad ang gagamitin mo. Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong napipili? Sagot ni Jeric, napatango naman si Cassandra. Dahil ngayon niya lang yun na-realize. Excited na kasi siya sa wedding gown. Kaya hindi niya na naisip ang tungkol sa date ng magiging kasal nila. Pag-usapan na lang siguro namin ni Delton ng tungkol dyan mamaya, sagot naman ni Cassandra. Hindi na sumagot si Jeric. Gusto sanang magtanong ni Cassandra kung may problema ba si Jeric pero tinikom niya na lang ang bibig niya dahil tila ba malalim ang iniisip ni Jeric. Punta na lang muna ako sa studio, tingnan ko yung mga fabric at materials na gagamitin natin. Pagpapaalam ni Jeric, tanging tango na lang ang sinagot ni Cassandra.
Kinuha ni Cassandra ang cellphone niya, tinignan kung kailan may full moon na maagang lalabas para maliwanag sa reception nila. March 3 lang ang may maagang full moon, nalalaki ang mga matang usal ni Cassandra sa sarili niya. Tinignan pa niyang ibang buwan at araw. 2 beses magkakaroon ng full moon sa buwan ng May. Aniya pa habang nakatitig sa cellphone niya. May 31 ay blue moon. I think this is the best date for our wedding. Hindi kami mararush sa paghahanda. Kung pipiliin kong March 3, 2 weeks na lang ang meron kami para makapaghanda. Ayaw ko namang rush ang lahat ng gagamitin namin at ang magiging venue. Patuloy niya. Napatango siya sa sarili niya. Sapat na ang 3 buwan para makapaghanda na sila sa kasal nila. Nang mapansin niyang malapit ng mag-alauna ay napatingin siya sa pintuan ng opisina niya. Kanina pa umalis si Jeric pero hanggang ngayon hindi pa rin ito bumabalik. Hindi kaya kumain na siya nang wala ako, wika niya. Tumayo na rin siya at lumabas ng opisina niya. Nagulat pa siya nang makita niya si Garrett nakakatok pa lang sana sa pintuan niya. Ano bang kailangan mo? Gulat niyang tanong. Muntik pa siyang tamaan ng kamao ni Garrett, nakakatok pa lang sana. Pasensya ka na, gusto sana kitang ayain na kumain sa labas. Kumain ka na ba? Tanong ni Garrett. Napakunot ng noo si Cassandra. Garrett, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na pakakasalan ko na si Delton? Hindi naman yata magandang nagsasama tayo na tayong dalawa lang habang naghahanda kami ni Delton para sa magiging kasal namin. Bahagyang ngumiti si Garrett, kitang-kitang sari-sari emosyon sa mga mata niya. I promise, last na ito. Gusto ko lang na makausap ka at i-congrats ka na rin para sa magiging kasal ninyo. Hindi sumagot si Cassandra, seryoso siyang nakatingin sa mga mata ni Garrett. Hindi naman masalubong ni Garrett ang mga mata ni Cassandra. Lingid sa kaalaman ni Cassandra, binabalak na ni Garrett na itakas siya para hindi matuloy ang magiging kasal nila ni Delton. Ang sabi ni Donna, hindi ka pa rin nagla-lunch until now. Kakain lang naman tayo. Hindi naman siguro magsiselo si Uncle Delton, hindi ba? Anas pa niya, dahil nagdadalawang isip pa si Cassandra. This will be the last, Garrett. Gusto ko rin magkaroon tayo ng closure, lalo na't magiging pamilya na tayo kapag ikinasal na kami ni Delton. Ngumiti tumango si Garrett kaya pumayag na si Cassandra. Kinuha ni Cassandra ang bag niya at lumabas na ng opisina. Tahimik lang silang dalawa habang nasa elevator hanggang sa makababa sila ng lobby. Nasa entrance ng sasakyan ni Garrett kaya pinagbuksan niya na kaagad si Cassandra. Sumama naman si Cassandra. Gusto niya na maging maayos ang relasyon nila ni Garrett, lalo na't magiging isang pamilya na sila. Gusto mo bang kumain sa paboritong mong restaurant? Malambing na tanong ni Garrett. Iniisip naman ni Cassandra kung saang restaurant bang sinasabi ni Garrett. Hindi naman sila madalas mag-date noon. Hindi ba't gustong-gusto mo yung steak sa steakhouse? Naalala ko nung 2nd anniversary natin. Nasabi mo sa akin na gustong-gusto mong steak nila. Dagdag ni Garrett. Bahagyang natawa si Cassandra. Hindi niya akalain na nakikinig din pala paminsan-minsan si Garrett sa kanya. Ang tagal na nun. Sinabi kong gusto ko yung steak nila pero hindi ko sinabing favorite restaurant ko yon. Pero pwede na rin doon. Masarap naman talagang steak nila. Sagot ni Cassandra. Tipid lang nang umiti si Garrett. Tahimik lang si Cassandra ang nakatingin sa daanan nila habang si Garrett nilingon paminsan-minsan si Cassandra. Masaya ka na ba ngayon? Pangbabasag ni Garrett sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nilingon siya ni Cassandra saka ito sumagot. Oo naman, kung ang tinutukoy mo ay kung masaya na ako sa piling ni Delton. Oo, masayang-masaya na ako sa buhay ko ngayon, Garrett. Sa totoo lang, dapat pa nga kitang pasalamatan eh. Kung hindi mo ako niloko noon at iniwan, hindi ko makikilalang lalaking totoong magmamahal sa akin. Pinaramdam niya sa akin ng totoong pagmamahal. Tinarato niya ako ng tama at ginawa niyang lahat para maging masaya ako. Seryosong sagot ni Cassandra. May kirot sa dibdib ni Garrett pero wala siyang ibang sisisihin kundi ang sarili niya. Teka, ito ba talagang daan papuntang steakhouse? Parang lumalayo na tayo, Garrett. Ani Cassandra na mapansin ang ibang daan na tinatahak nila. Napatingin siya sa mga karatula at tila mapalabas na sila ng Metro Manila. Garrett, may diinang sambit ni Cassandra. Bumuntong hininga naman si Garrett. Paano kita magagawang pakawalan, Cassandra? Paano ko magiging masaya kapag nakikita kitang kasamang Uncle Delton ko? Nagsalubog ang mga kilay ni Cassandra. Problema ko pa ba yon? Bakit kailangan kong isipin ang kasiyahan mo? Bakit kailangan kong isipin ang nararamdaman mo? Bakit ba hindi ka nalang maging masaya para sa amin? Para sa akin? Cassandra, mahal pa rin kita. Ibaba mo na lang ako, Garrett. Hindi na magandang nararamdaman ko. Kinakabahan na wika ni Cassandra.
Napatingin siya sa harap nila. Nasa national highway sila at hindi sila pwedeng huminto na lang. Garrett, saan mo ba ako dadalhin? Seryosong tanong ni Cassandra. Hindi ko kayang tignan na pagmamayari ka ni Uncle Delton. Alam kong kaya pa nating ayusin to, Cassandra. Please, ayusin natin. Minahal mo naman ako noon kaya hindi naman mahirap na mahalin mo ko ulit ngayon, hindi ba? Hindi makapaniwalang tinignan ni Cassandra si Garrett saka siya hilaw na tumawa. Garrett, kung ano man yung binabalak mo parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Hayaan mo na lang sanang maging masaya ako. Binigay ko sa'yo noon ang gusto mo. Masakit man sa akin na pirmahan ang divorce paper na binigay mo. Ginawa ko dahil alam ko na mas magiging masaya ka. Ibalik mo na lang ako sa opisina ko. Kakalimutan ko na nangyari to. Kalmado niyang wika. Mahigpit naman ang pagkakahawak ni Garrett sa manibela niya. Nakahanda ng isang pagdadalhan niya kay Cassandra. Pinagplanuhan niya talagang pag-kidnap kay Cassandra. Ilalayo niya na lang si Cassandra at silang dalawa ang bubuo ng pamilya nila. Garrett, please, listen to me. Alam kong mahal mo si Celine at si Michelle. Pakawalan mo na ako. Hayaan mo na ako maging masaya. Iregalo mo na lang sa akin to, please. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mga naramdaman ko noon. Iniwan mo ko. Nawala sa akin ang anak natin. Ngayon na lang ako ulit sumaya. Ngayon na lang ako magmamahal ulit kaya parang awa mo na. Hayaan mo naman ako na maging masaya. Pakiusap niya. Hindi niya alam kung saan ba siya dadalhin ni Garrett pero nakalabas na sila ng Metro Manila. Nananatili namang tahimik si Garrett. Salubong ang mga kilay nito habang diretsyong nakatingin sa daan. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, Cassandra. Ang iwan ka ang pinagsisisihan ko sa lahat ng naging desisyon ko. Please, let's fix this. Pwede pa naman hindi ba? Itigil mo yung sasakyan kapag nakalabas tayo dito. Mag-usap tayo. May din at seryosong wika ni Cassandra. Lalo humigpit ang pagkakahawak ni Garrett sa manibela niya. I'm sorry, Cassandra, pero wala akong balak na ibalik ka kay Uncle Delton. Naikuyom ni Cassandra ang kamao niya. Kinakabahan na rin siya. Binuksan niyang bag niya at akmasanang tatawagan si Delton ng agawin ni Garrett ang cellphone niya. Garrett, ano ba? Nanggagalaitin niya ng sigaw. Wala na akong planong mahalin at balikan ka. Hindi na kita mahal. Wala nang pag-asa para maayos pang relasyon nating dalawa. Matagal na kitang kinalimutan at hindi ko ipagpapalit sa'yo si Delton. Siya lang ang lalaki nagmahal sa akin ng totoo. Mahal mo pa rin ba talaga ako? O natatapakan lang ang ego mo dahil magpapakasal na kami ng Uncle Delton mo? Garrett, sa ginagawa mo, ayaw mo ko maging masaya. Mahal mo lang ako ngayon dahil nakikita mo masaya na ako sa piling ng Uncle Delton mo. Parang awa mo na. Hayaan mo naman ako ang maging masaya ngayon. Huwag mong gawin to sa akin. Pagpapakiusap niya. Huwag ka na sanang gumawa ng gulo sa pamilya natin. Kilala mong Uncle Delton mo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakukuha sa'yo. Kapag nakita niya tayo, baka patayin ka niya. Alam kong okay naman ang relasyon yung dalawa. Kahit na paano, huwag ka na sanang gumawa ng gulo sa pagitan ninyong dalawa. Nagpatawad ka na rin ni Mommy Dahlia at ni Daddy Anton. Huwag mo na sanang hintayin na itakwil ka nila bilang anak nila. Galit pa rin sa'yo si Chairman hanggang ngayon. Huwag mo na sanang dagdagan yun, please. Pagmabakaawa pa rin niya. Umaasa na makikinig si Garrett sa kanya. Tipid nang umiti si Garrett saka siya bumuntong hininga. Hindi na nila alam kung ilang oras na ba silang nabiyahe. Hindi na rin alam ni Cassandra kung nasaan na ba sila. Inihinto ni Garrett ang sasakyan sa gilid. Sinubukan ni Cassandra buksan ang pintuan pero nakalak yun. Iwan mo na lang ako dito. Uuwi na lang ako na mag-isa. Anas ni Cassandra. Hindi kita iwan dito. Muling pinaandar ni Garrett ang sasakyan. Garrett, ano ba? Bumalik na tayo sa Manila. Ibalik mo na ako sa opisina ko, please. Handa ka na ba talagang pakasalan siya? Maringi pinikit ni Cassandra ang mga mata niya. Pinapahaba niya na lang ang pasensya niya dahil baka kapag pinukpok niya sa ulo si Garrett ay maaksidente pa silang dalawa. Wala na akong ibang pakakasalan kung hindi si Delton lang. Hindi ko nakikitang buhay ko kasamang ibang lalaki. Sana maintindihan mo yon. Hayaan mo na sana kaming dalawa. Hayaan mo naman na maging masaya ako. May anak ka na, Garrett. Pwede niyo pang ayusin ni Michelle ang relasyon yung dalawa. Mabubuo pang pamilya mo oras na nakalaya si Michelle. Pero ako, magsisipula pa lang kami ni Delton na bumuo ng pamilya namin. Magkakaroon pa rin naman tayong dalawa ng maayos na relasyon. We can still be friends. Alam ko naguguluhan ka lang ngayon. Pinagsisisihan mo nang nawala ko sa'yo. Huwag mo na sanang hayaang magsisi ka ulit kapag iniwan mo naman ang anak mo nang dahil sa akin.
Ilang minutong lumipas na huminto na rin ang sasakyan. Bumaba si Garrett. Nilibot naman ni Cassandra ang paningin niya. Hindi niya alam kung nasa na sila. Tinignan niya si Garrett. Nakaharap nito sa dagat. Bumaba na rin si Cassandra. Tumama kaagad sa balat niyang mainit na sikat ng araw. Sumunod siya kay Garrett. May puno ng talisay sa tabi ng dagat kaya hindi mainit ang kinaroonan nila. You're planning to take me away from Delton, aren't you? Kailanman hindi yun ang dapat mong gawin, Garrett. We can still be happy, pero hindi sa piling ng isa't isa. Hindi na nag-work ang relasyon natin sa una. Sa tingin mo ba, magkakaroon tayo ng payapang pagsasama? Imposibleng mangyari yun, lalo na't wala na akong planong mahalin ka ulit. Direktang sambit ni Cassandra. Tipid lang nang ngumiti si Garrett. Bawat salitang binibitawan ni Cassandra ay tila kutsilyong sumasaksak sa puso niya. Paano ko magiging masaya, Cassandra? Ikaw nang gusto kong makasama habang buhay. Muntik pang mabasag ang boses ni Garrett. Tinignan ni Cassandra si Garrett pero diretso pa rin na nakatingin si Garrett sa dagat. Yumayakap sa kanilang mainit na hangin na nagbumula sa karagatan. Kung itutuloy mo yung plano mo na ilayo ko sa Uncle Delton mo, sa tingin mo ba magiging masaya ka habang buhay? Kung habang buhay kitang sinusumpa, mas masayang mabuhay na wala kang iniisip, Garrett. Minahal mo ng sobra si Michelle. Binangga mong lahat noon para lang makasama siya. Hindi naman mahirap na mahalin mo ulit siya, hindi ba? Mas magiging masaya ka kapag inayos mong pamilya mo. Balang araw, makakapag-isip ng sarili niyang anak ninyo. Huwag mo sanang hayaan na ikaw ang unang taong kamumuhian ng sarili mong anak. Mahal ka ni Michelle. Kung naging toxic man siya sa relasyon ninyo, hindi mo siya masisisi. Nakuha ka niya mula sa agaw, kaya iniisip niyang mawawala ka rin sa kanya dahil sa cheating. Kung minsan kitang minahal, hindi ibig sabihin nun ay kaya kita ulit na mahalin. Piliin mo ngayon kung anong tama, Garrett. Kung balak mo kong itago, magiging masaya ka ba? Wala kang kalayaan. Mapupuno ka ng takot araw-araw dahil alam mong balang araw mahanap tayo ni Delton. Mahaba pa rin litanya ni Cassandra. Tahimik naman na nakikinig si Garrett at na-realize niya na may puntong lahat ng sinasabi ni Cassandra. At hanggang dito na lamang muna ang ating paglalakbay sa yugtong ito. Mga ka-story, kitang-kita natin ang pagkakaiba ng dalawang lalaki sa buhay ni Cassandra. Ang isa, handang ibigay ang mundo para sa kaligayahan niya at ang isa naman, handang pilitin ng tadhana kahit na ang kapalit ay ang sarili niyang dangal at kinabukasan. Ang tanong natin ngayon, sapat na nga bang mga salita ni Cassandra para tunay ng magising si Garrett sa katotohanan? O ang kanyang obsession ay mas malalim pa sa inaasahan natin? Napakalungkot isipin na sa halip na bumuo ng pamilya, mas pinili ni Garrett na manakit at manira ng buhay. Tandaan natin, mga ka-story, ang pag-ibig na ipinilit ay hindi kailanman magiging masaya. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalaya at hindi kumukulong. Sana sa gitna ng sikat ng araw sa tabing dagat, matagpuan ni Garrett ang liwanag na matagal niya nang kinalimutan. At para kay Cassandra, dalangin natin ang kanyang kaligtasan at ang mabilis sa pagdating ni Delton. Sa tingin niyo ba, makikita kaya kaagad ni Delton ang kinaroonan ni Cassandra? Anong unang gagawin niya kapag nalaman niyang kinuha si Cassandra ni Garrett? I-comment niyo ng inyong mga hula at reaksyon. Ako pong inyong narrator, si Miss Maria. Huwag kalimutang mag-like at mag-share at mag-subscribe para malaman ang susunod na mangyayari sa pagtatagpo ni Cassandra, Garrett at Delton. Hanggang sa muli.